Good afternoon sa lahat ng aking taga-subaybay ng Makabayan in Informative Channel. Mga followers, subscriber, Filipino Guerrilla Forces, Vanguard of Democracy, United People's Initiative. May mga information na naman dumarating sa akin. Sabi ko nga sa inyo, I'm sorry na dinadaan ko sa social media. Kasi kung idadaan natin sa mga legal aspect, unang-una, matagal. Pangalawa, maraming proseso. So dito na lang sa publiko ako humingi ng tawad at humingi rin ng tulong na tulungan nyo kami sa problemang pang-nasyonal. Kung hindi man nasyonal, ay dito sa Veterans Memorial Medical Center. Maraming problema. Ang Veterans Memorial Medical Center ay ginawa yan para sa veterano. Veterano. Ibig sabihin, para sa veterano yan. Kayo mga empleyado dyan, kayo ay aming inatasan lamang na pangasiwaan ang Veterans Hospital. Hindi kayo ang may-ari. Kami ang may-ari dyan sa veterans. Kaya huwag kayong umasta na sa inyo yan. Wala kami, wala kayo dyan. Ganun lang kasimple yan mga kasama. Kaya director, kung hindi man ikaw ang may kasalanan, you pop out, magsalita ka kung hindi ikaw may kasalanan nito. Pero being a leader, being a director, that is your part of responsibility. Hindi ka makakatakas. Halimbawa, mayroong isang example, mayroong nagsalita, bakit nyo sisihin kung may drug addict o drug lord o criminality sa barangay? Bakit hindi ang barangay captain? May punto siya doon. Yung kapitan ang may kasalanan dahil patulog-tulog yung kapitan, pangungupit ang kanyang ginawa. Pero bilang isang Pangulo ng Pilipinas, responsibilidad mo tingnan ang iyong jurisdiction. Kasi kung ungas o irresponsible ang mga kapitan mo, pati ikaw kasama ka doon sa irresponsible. Katulad yan nangyari sa ama mo, Pangulong Marcos Jr., katulad yan sa Marcos Sr., na hindi naman kasalanan ng Marcos Sr. lahat ay nakapatong sa kanya. So, very simple yan kaya ko binanggit lang yan para maintindihan ng lahat. So, balik tayo sa veterans. Kung sino man ang may dala dyan yung PIBAW. Pero hindi si PIBAW ang kausap namin dito Ang kausap namin dito yung Veterans Hospital. So, ang mananagot dito, ang veterano na direktor. Sino ko mang direktor? Sir, doktor, ayusin mo yung pamamahala mo. Kung hindi mo kaya, umalis ka. Ganun lang kasimple yan. Kasi appointed ka lang dyan. You resign. Kaysa naman tirahin kita dyan ng pagka-negligence of your negligence in your part. Para hindi ka masabit dahil maring ginamit ka nila o napagamit ka kasi nakikinabang ka, alin sa dalawa dyan. Ngayon, kung matino ka ang director, umalma ka. Kung matino ka, director, umalma ka. Ako ang nasisira sa tao, pangalan ko nasisira dito, I will resign. Ganon. Now, kung nagpapagamit kayo, ay wala. Ganon talaga magiging problema. Katulad ni Secretary Gibo. Si Secretary Gibo, number 1 sa Barian. Pero nagpapagamit, binaliwala niya yung pagka number 1 niya, basta nakikinabang siya. Ganon lang ang kasimple. Mga kababayan, marami nang nag-chat sa akin ng mga veterano na hospital
namatay sila, kaya ang mga widows ang nagsusumbong sa akin, lumabas na lang sila kasi wala rin gamot binibigay, lalong kakasakit ang mga asawa namin. Lumabas na lang. Dahil wala rin eh. Nakahiga ka lang maghapon. Hindi ka man pwedeng basta lumayas-layas dyan kasi requirements, nandiyan ka nakahiga. Lalong mamamatay ang pasahero. Lalong mamamatay ang mga pasyente. So, Director, Sir, manahon na mag-isip ka. Hindi kita titigilan, ha? Hindi kita titigilan. Yung PGMC nga, hindi ko tinigilan yan eh. Magkayaan na tayo, magkaiyaan eh. Bakit? Sarili ko lang ba ang pinopromote ko dito, ang tinutulungan ko? Taong bayan, kasi taong bayan pera ng taong bayan yan eh. Or pera namin yan because puhunan namin yan. Anong puhunan namin? Buhay. Pagkalayo sa pamilya. Yan yung puhunan namin. Kung hindi nyo kaya, you resign. Kaysa naman murahin ko kayo ng murahin. Ganun lang yan eh. Alam nyo, para tumino ang ating gobyerno, ha? Hindi, I'm not talking for Marcos regime lang ha. All regime, all administration. Susunod man ng administrasyon at hindi nakikita ko na mali, babanatan ko ng babanat because that is my advocacy. Now, may nagsabi, Sir, bakit hindi mo banatan si Vice President Sara Duterte? Ano ang nakikita ko? Vloggers lang yung narinig ko eh. Ha? Kailangan ko ng galing sa vloggers na respectable, na kilalang vloggers na may alam talaga sa lahat. Baka party na yun, nakuha niya information eh, nadagdagan o nabawasan. So I need i-concrete bago ko banatan si Vice Sara Duterte. Pero ako mismo magtatanggol na rin sa kanya eh. Ha? Ako na rin magtanggol sa kanya. Very simple lang eh. 2022 pa, sinisira na ang pagkatao ni Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi nila matumba-tumba. Mga gago ka rin kayo, mga taga-Congress. Malita-malita rin kasi kayo eh. Biruin nyo, singit ko lang ha. Biruin nyo, 2022 pa kayo nag-imbestiga para kay Inday Sara, hindi nyo matumba-tumba. Matapos na lang term nyo, hindi pa matumba-tumba nyo. So, ibig sabihin, gawa-gawa nyo lang kasi hindi makalusot. Kung ano mang akusasyon nyo, puro hearsay. Kayo ang ma-hearsay. Kami, sa Marcos, magiging hearsay pa lang ngayon kasi siyang nakahawak ng administrasyon. Ano mang gusto niyang gawin, ano mang gusto niyang gawin, presidente siya eh. Sino mang presidente, kaya niyang gawin. I'm not talking for President Marcos lang, lahat ng administrasyon. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo eh, I started anti-corruption since 2022 nung pandemic. Ang dami mga tarantado na mga local official, kapitan, mayor, and DSWD. Panahon ni Duterte yun ha. Nagsimula ako, ilang bull out inabot sa akin yung Malacanang Access Center. DPWS, ilang bull out inabot sa akin, DNR. Sa panahon ni Duterte yung sinasabi ko. Ngayon, Marcos ang titirahin ko. Alang ang tirahin ko Duterte. Hindi ko na kailangan tirahin Duterte. Tapos ang term nila eh. Ano pang habulin sa kanila? Tapos na eh. Na kung may sala sa batas, bakit hindi mapakulong ng administrasyon? Sila may hawak ng renda. Yun lang yung tanong ko. Ngayon, kung may sufficient evidence sila, bakit hindi nila turn down ang mga Duterte? Yun yung tanong doon. So normally, tapos na eh. Ano pang habulin nyo doon? Kung mayroong kasalanan, di pa kulong. Ganun lang yan. So Marcos ngayon na nakaupo, di Marcos ang titirahin natin because siya may hawak ng renda. Kaya niya i-maneuver ang gusto niya mangyari. Okay, patuloy tayo gamot sa medical center. Tapos na ang first quarter.
Wala pa kayong ibinigay na gamot. Asaan ngayon yung budget ng first quarter? Ipaliwanag ko ha, para sa lahat ng pensyonado, para maintindihan nyo na ginagago tayo ha. First quarter natapos, walang biniling gamot. Walang nabili o walang biniling gamot. Second quarter may gamot, pero wala pa rin. So anong pondo gagamitin yan? Second quarter o first quarter? Kayo. So normally, it's either first quarter gagamitin nila dito, pero hindi eh. Anong clearing nila doon? So, remedyoan nila ang clearing. So, sabihin natin, first quarter ginamit rin nila na budget, pero ibinigay ng second quarter. So, ang third quarter, nanggagaling sa second quarter ang budget. Yung fourth quarter, ang budget galing sa third quarter. So, yung fourth quarter, saan mapupunta ngayon? Ang tanong ngayon. Kasi yearly ang release specific amount na maibigay sa iyo this whole year. Kasi saga yan. Ano? So, therefore, in a year, i-clear mo yan. By quarter nga, clearing yan eh. So, paano remedyo nila ngayon dyan? Magic na naman. Ano? Magic na naman. Okay. So, yun yung procurement. Ano mang dapat procurein? Yun. So, may problema, di ba, mga kababayan? So, sa procurement, may question na tayo. Bantayan natin to, ha? Babantayan ko kayo, ha? Natapos ko ng bantayan ang PGMC because wala pang differential. Pag may differential na naman, doon tayo magbabantay. Doon sila nakakadilensya. Okay. Saka naman sa reimbursement ng gamot. May mga claimants 2024 pa. Hanggang ngayon hindi pa na-release. Bakit? Yung reimbursement. Bakit? Yun yung tanong. In every year, mayroong releases in 1 year. Then, yung sa 1 year na yan, pasok kayo dyan. Then, sa quarter na yan, for example, sinadmit mo yung release, ang refund mo ng first quarter. Dapat, in the end of the quarter or year, dapat pasok ka na doon, marilisan ka na. Ngayon, sabihin natin, bulky ang kwan. Pero halos ganun karamihan ang hindi na-releasean eh. Okay, lumusot ng isang taon. 2025, wala pa rin. 2026, wala pa rin. Ano ang nangyari doon? Sa reimbursement na yun. Ano ba? Ito ngayon ang hindi ko clear ang sistema. Kasi nga pag reimbursement, within a year, dapat pasok ka. Ha? Pasok ka. Kung hindi ka mapasok, dapat in the following year, mapasok ka na. Kasi dito, nagawa na nila na budget na, hindi lang naisama sa national. Pero baka, for the following year, andyan na yung budget. Pero bakit hindi nagagawa? Ha? Bakit hindi nagagawa? So may problema dyan sa representation. O yan talagang sistema. Or yan talaga ang administration. So hindi ko pa kaya isagot yan. Question mark lang yan, mga kasama. Ha? So, veterans, araw-arawin ko kayo. Di ba sinabi ko dyan sa inyo nung last 27 March, araw-arawin ko kayo pag walang gamot. Nakiusap sa akin yung pharmacist, ano? Nakiusap sa akin yung pharmacist. Hindi ko na lang sabihin kasi baka masira sa kanyang bossing. Pero kahit papaano, hinabol ako doon sa restaurant ng veterans, hinabol niya ako. Sir, may i-provide ka ta ng gamot, ito. Hanggang dito lang muna ako, sabi niya.
Nagtaka ako ngayon, bakit niya ako nasundan doon ako sa restaurant? So, ibig sabihin, paglabas ko sa opisina ng director, may sumunod sa akin. O part of intelligence yan, pero hindi naman ako natatakot kasi tama lang naman sinasabi ko. Taka ako, asundan niya ako. So, binigyan niya ako doon sa restaurant. Dahil siguro sa awa sa akin or nakukonsensya sila. Pero paano yung diretsuhin ko na lang? Paano yung mahiyain? Paano yung natatakot? Kawawa, di ba? Baka may sumagot yan ng mga kaaway ko, mga inggitero. Na sasagot yan eh. Hindi naman kasi ako walang iya eh. Hindi naman ako walang iya eh. Bakit ko gagawin yun? Pinag-usapan pang walang iya. Ibig sabihin, walang iya yung ginawa ko. Ginigising ko lang naman sila. Aywan ko ba kung meron rin mga inggitero kasi. Sana wala tayong ganon. Kasi ang ginagawa natin, okay lang sana kung pansarili ko lang eh. Pwede nyo sabihan ako ng ganon. Pero kung kasama tayong lahat, dapat makiisa tayo. Huwag na tayong humiwalay. Huwag natin pag-usapan ang politika dito. Atin ito eh. Nabuo ang veterano para sa atin, hindi, huwag niyo isama ang politika dito. Sabi ko nga, I'm not DDS, I am Marcos loyalist. Kaya lang, hindi ako bulag at bingi. Kaya nga, umalis ako. Alam niya ni advisor ni Pangulong Marcos kasi nang-usap kami bago ako umalis. Sige, okay lang yan sa'yo kung hindi mo talaga makayanan. Ako, alam ko, hindi niya rin makayanan, pero parang panata niya na pangako niya sa ama, kahit anong mangyari, hindi ko siya iwanan. Ay sa akin, hindi pwede yun. Kasi ang mas priority sa akin, ang taong bayan, ang nakakarami. Yun ang priority sa akin. Kaya nga sinusugol ko ang buhay ko, masarap mamatay, may nagawa sa bayan. Kaysa naman namatay ka na, sasakit lang, nagpakasarap ka. Masarap naman, di ba? Mas masarap tumulong kaysa kuya-kuya-kuy ka lang. Eh, yung iba nga nasa abroad eh. Anyway, hindi kanila buhay nila eh. Ang buhay ko eh, magpakagago sa ganitong buhay eh. Okay lang sa akin. Okay, yun lang. Maraming salamat. Veterans, please. Kung wala man kayong magawa, gumawa kayo ng dissemination in information sa veterano. Bakit nagkaganon? Para hindi kayo, kawawa ang mga humaharap sa veteran kasi sa kanila na ibubuhos yung galit. Dapat kayo director based doon sa Republic Act 11032 yung is doing nothing ay pag mayroon kang failure, ikaw mismong bossing magpapaliwanag. Ayon yan sa ating saligang batas. Bakit director hindi mo ginagawa yan? Dahil baka may mag-question ka, hindi mo masagot, baka ganon. Yung mga ganong tao, hindi dapat humahawak ng tungkulin kasi marami silang ipapasubo. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat na nakaunawa. Araw-arawin ko kay veterans. Amin ang hospital, hindi sa inyo. Amin yan. Hinard lang namin kayo para pamunuan ang hospital. Maraming salamat.